Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I'm Sarah Jane Senik and for today's video, I just want to recall lang sa mga nagko-comment po sa ating vlog about po dito sa Rocketers. Kasi hindi po ako nakakapag-upload about po dito sa ating Rocketers. So, tinapik po kasi natin ito ay ginawa natin ng tutorial kung paano to nagpo-flow itong Rocket PH and paano tayo makakabenta dito sa Rocket PH. May mga nag-comment po dito sa ating vlog. Ayan. So, sasagutin ko lang yung mga tanong nila dito and gagawa natin ng tutorial. Parang tanong, how to resell ma'am? To resell po, may video tutorial po ba? So, kung paano nga po tayo magre-resell dito sa Rocketers, using po sa mga ginagawa nating product. For example, ito po, punta tayo sa products. Ayan. So, gusto niyo pong malaman kung paano po gumawa nito and paano tayo mag-add ng product. So, may ginawa na po tayong tutorial about po dito. Then, ilalagay ko na lang po sa aking description box and sa comment section para mapanood niyo po ulit. For example, gumawa tayo ng TBP book for kids. Paano po ito ibebenta? Using social media po. So, kailangan niyo pong i-promote through social media. Kunyari, sa TikTok nyo po, then sa Facebook nyo po. So, doon po, kung paano nyo ibebenta yun. I-market nyo po siya sa inyong mga social media platform. Kasi, kapag po, in-upload nyo lang po dito sa Rocketers, tulad po ng ginawa ko po ngayon, hindi ko naman po siya pinush na i-upload sa aking mga social media. Wala po akong benta dito, actually yan. Kung makikita nyo, zero sold po yung benta ko dito, yung sales ko. Kasi nga po, nag-upload lang po ako dito sa Rocketers pero wala pong ginawa. Hindi ko pa siya na-promote using my TikTok account and Facebook. So, kailangan po, kapag magre-resell po tayo ng product sa ating Rockets, kailangan i-promote din po natin sa ating mga social media. Kasi kung hindi po natin mapopromote yan sa ating mga social media platform, wala pong mangyayari. Zero sold po talaga yung benta nyo dito sa Rocketers kung hindi nyo po siya i-market. Kailangan talaga na i-market po natin sa ating mga social media platform. Next questions. Tanong ko lang po, yung asset po ba, kailan po ilagay ang URL natin sa asset? So, ito nga po. Yan. Tinatanong niya po yung about po sa asset and sa URL. So, kapag may product na po tayo, dito po yan may kita sa ating, for example, yan sa activity book. I-save po siya, share mo siya, i-click mo tong share, then kukunin niyo po yung copy link. Itong link nito, nang ginawa niyo pong activity book sa Canva, ilalagay niyo po dito yan. Ilalagay po kayo ng link dito or PDF file. Much better po na mag-save po kayo through PDF file. So, dito lang po yung makikita. Ayan po, PDF standard. Yan po yung palagi nyong gagamitin. Yung link naman po, ginagamit po siya kapag yung gagawin nating e-books or any kind of product, kung ano man yung ginawa nyo po, pwede siyang i-edit. Kaya binibigay po yung link sa mga buyers kasi may mga nagtitinda po na gusto na lang i-edit yung mga ginawa ng seller po. For example, gagawa sila ng mga trace paper, yung mga ganyan po, diba? So, binibigay nila ng Canva para sa mga buyers na pwede nilang i-edit yung ginawa ng seller. Yung po yung ibig sabihin nun. So, depende naman po yan sa inyo kung ibibigay nyo po yung PDF file or yung URL link lang ng ginawa nyo dito sa Canva. So, sa mga ano lang naman po yan mga URL, sa mga na editable products na inaalaw ng seller na pwede mong gamitin yung ginawa niya at pwede mong baguhin yung ginawa niya sa Canva. So, yun po yun. And kasi pwede mo siyang ibenta ulit. Yun po yung ang ibig sabihin po nun. So, next questions. Medyo ano lang po siya. Bold po yung explanation ko pero sana naintindihan nyo po yung pinagkaiba nun. So, mas okay pa rin po na PDF file yung ibibigay po natin. So, hindi naman po require yan na link yung ibibigay po talaga natin. So, depende po yan sa inyo. Ayan. So, next question. Pwede ba gumamit ng Rocket PH kung nasa US?
Yes naman po, pwede po yun. Yan po. Kasi kahit saan naman po yung Rocket PH eh. Kahit taga-US ka, taga-Philippines ka, kung saan ka mang country ngayon, pwede mo nyo pong gamitin yung Rocket PH. So, hello ma'am, new subscriber. As lang po, kapag po ba may account ka na and ready to sell na ng digital product, kailangan po ba magstay lang sa isang categories or pwede ka gumawa ng digital product, iba-iba ang teams and categories? Yes naman po. Actually, pwede po talaga yun na gumawa ka ng pwede nga gumawa ng iba't ibang categories po. So, example po nito, ito po sa mga rocketers, tingnan po natin na sa iba pong gawa. So, itong, ayan, for example, kay Pera University. So, sikat na vlogger po ito, na content creator. So, nagtitinda rin po siya sa Rocket PH. So, ginagawa niya is Kids All-in Bundle, ebook, ayan, Canva Premium, Free Lifetime Access, Unlock for kids, ayan po. Yan po, iba't ibang kategory po yung ginagawa niya. So, pwede po yun na gumawa tayo ng iba't ibang categories ng ating gagawing team dito sa Rocket Page. So, pwede po yun, guys. Pwede po ba dyan magbenta ng t-shirt design in my own creation? Yes naman po, kasi ang Rocket Page po is more on design and more on creations po natin. So, pwede po tayo magbenta dito ng mga designs natin. Kasi, sa Rocket Page po talaga is more on designing po talaga and creations. Sa ating mga graphic artists, ayan po. Sa mga mahilig mag-design or hilig mag-edit, yan po. Itong ginawa page is para sa mga working moms lang, nasa bahay lang, na gusto work from home lang. Pag po ba nilagay mo yung Canva links sa product, ma-redirect po ba yung client sa Canva? At na-edit niya yung product pag binili niya po. Ayan. So, yun nga, yung diniscuss ko rin kanina. Kapag naka-template link po, madadirect po yun sa Canva nyo. Pero, hindi sa Canva ng gumawa. Ayan po. Kapag binigay po natin yung link ng ating Canva, syempre, Canva link nyo po yung madadirect. Hindi sa gumawa ng Canva. Kasi iba-iba po yung Canva, diba? And iba-iba yung account na ginagamit po natin. So, kapag binigay po natin yung link na ating Canva, madadirect po yun sa kanyang account na pwede niyang i-edit yun. Saka, kung anong link lang po yung binigay natin, syempre, yun lang yung may edit niya. And pwede naman po yan, kasi ganito po yan. Kaya only you can access. So, pwede mo yung anyone with the link. Yan. So, pipindutin mo yan and copy link mo lang yan. So, everyone, kapag binigay mo yung link na to, is pwede niya nang magamit. Yun po yung ibig sabihin po niya. Pero kung only you can access, hindi niya po pwedeng gamitin yung link na yan. Okay? Yun po yun. So, another questions. Hello ma'am, ask po lang sana, how about doon sa Media Park? Ano po ba ilalagay doon? Kasi nakasama sa diniscuss. So, ano nga ba yun? Dito yan sa ating rocket ship, then sa products. Baka ito yung sinasabi niya, guys, yung ito, description. Yan. So, sa description, pwede naman kayong humingi ng saklolo and mag-chat GPT. Ayan. Ilalagay nyo lang dito yung about sa ginawa nyong design. For example, ito, activity book. Ayan, yung description ng ginawa nyo. So, ilalagay nyo lang po dito yon. So, yun lang po yun. About sa description. So, mapahelp po kasi sinunod ko naman po yung complete profile po. Kaso, nung mag-create na ako ng product, sinid and publish po na po. Kasi ganun pa rin yung complete profile. Hindi po ata na-publish. Ilang beses ko na po ginawa, lumabas pa rin yung kulang sa complete profile ko. Sana masagot po. Thank you. So, okay lang po yan. Kasi yung akin din naman po yan, sa akin naman din po, ganun din po. Hindi naman po complete. Pero naka-public na po yan kasi in-upload nyo na po yan at nakalagay po doon sa in-upload nyo is naka-public. Ayan po, publish.
Yan, nakapublish naman po yan. And lahat naman po, kapag tinignan yung inyong profile, may kita na po yung inyong product. So, wag po kayo mag-worry kahit incomplete po tong racket chip nyo. Ibig sabihin lang po yan, siguro may mga hindi po kayo nalagay na link or hindi po, wala po kayong hindi nyo po na-edit, ayan lang po naman ibig sabihin. Pero pag once na naganda po kayo ng product, automatic po yan, mapapublish na po yan. Yan. PDF file lang ba talaga allow or pwede po WinRAR or RAR file? So, PDF file lang po talaga ang ina-allow po dito sa Rocket Page kasi nga, nag-edit po tayo through Canva. Dahil ang mga download lang po dito is po JPEG, PNG, and PDF standard. So, yun lang po talaga ang allow dito sa ating Rocket Page na file. Hindi po lumabas yung product ko kapag pinindot po nila yung link ko. Paano po yun? So, sa sinasabi niyo po, hindi po lumalabas yung product link. So, kiklik nyo po kasi ito. Okay, dito sa Rocket Sheet nyo, then product. Ayan. So, itong link po yung ibibigay nyo. Ayan, for example, ito okay na paste ko. Ayan. Dito. Ayan. So, ito po yung lalabas na link. So, ito po yung lalabas na link once na ito po yung binigay yung link. So, punta lang po kayo sa inyong products. Then, copy link po kayo. So, sa search box, copy link nyo lang po yung link doon. So, yun po yung bibigay nyo sa inyong target client para mapunta po sila sa products nyo. So, next questions. Pag-guide po, ma'am. So, yun na nga. Ma'am, patulong naman po. Ayan. So, yun po yung mga comment ng ating mga subscriber about po dito sa ating how to create and sell digital products on Rocket Page. So, gagawin po natin ulit ng another tutorial to kapag may nagtanong ulit dito sa ating video. Then, mag-comment ka lang sa video kung may gusto ka pang matutunan and may mga iba ka pang gustong malaman dito sa Rocket PH. So, gusto ko naman po ito talagang i-publish yung ating ginawa. Kaso lang po kasi wala lang talaga po akong time. Then, gusto ko po kasi dagdagan nitong product natin dito. Nag-iisip lang po ako ng pwede kong ano pang i-edit and ano pang service na pwedeng natin i-upload dito sa Rocket Page. So, mag-comment ka sa baba kung may mga kung may suggestions kayo na pwede nating gawan ng design or gawan ng service dito sa Rocket Page. So, that's all for today's video. I hope na may natutunan po tayo ulit. And wag mong kalimutang mag-like and subscribe and click mo yung bell para updated ka na nga sa mga bagong video na i-upload natin. At pwede mo rin tong i-share pala sa mga kakilala mo na gusto rin matuto kung paano kumita online using Rocket Page. And again, see you on next tutorial. Bye!